Kaso ang nakatakdang isampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Lintik talaga to si ano. Oy, trililing ka talaga. Ha? Meron na namang ididemanda. Ha? Ito ang pambansang demanda. Si Trillanes. Grabe, no? Attack dog na attack dog. Trillanes, asa ng prinsipyo mo? Di ba dilaw ka? Bakit ngayon sip-sip ka sa mga Marcos? Di ba gusto pa nitong ipag-unite? Balimbing tong animal na ito. Si Trillanes. E di demanda mo. Gusto mo? Sama mo na ako sa demanda. Uubusin mo ata lahat ng maka Duterte. Di demanda mo. Sasampahan ng 2 pang kaso ito. Hindi pa raw tapos itong si Trililing. Oh, tandaan nyo to, sasabihin ko ha. Baka sabihin nyo, nakachamba na naman si Coach Oli. Oh, sabi ng aking itim na kilikili. Sabi ng itim na kilikili, ididemanda rin nito si Pastor Kibuloy at saka si Baste Duterte. Oh. Ito na attack dog nila. Kaya alam mo, ito sa inyong mga vloggers, yung iba pa naman dyan, kaibigan ko, nakakadiri. Sa inyong mga vloggers, na promote kayo ng promote, sinong attack dog nyo? Magkaroon naman kayo ng mga significant na may utak. Hindi ba kayo nahihiya? Prino-promote nyo, Trillanes. Gadon. Makabayan, party list. Yan ang mga attack dog na bumabakbak sa mga Duterte at sa mga kalaban ng Duterte. Yan po. 'Di ba? Nakikita ninyo kung gaano kababaw tong mga vloggers na ito, etong mga broadcaster na ito. Natuwa-tuwa sila, ayan, kasi mayroong maraming galawang kalokohan ng mga Duterte, etc., etc. Naging spokesperson ka pa man din, animal. Naging political analyst ka. Anong klase kang political analyst? 'Di ba? Ang pinagkukuhanan mo ng lakas, ang pinagkukuhanan nyo ng atake, katulad ni Trillanes, wala na ba kayo talagang manghanap? Desperado na kayo? Alam mo yung parang nagpakalat ka eh. Ay, merong balita, may pasabog si ganito. Sinong source mo? Yung vlogger na bayaran. Anong pinagkaiba mo? Doon sa kumukuha ka ng source, sa bayarang vlogger, sa bayarang mahina ang credibility, tapos ang katulad nito ni Trillanes, anong source nung mga natutuwang mga broadcaster na mga vloggers? Si Trillanes? Really? Ganyan kayo kababaw? Eto na. Ano bang ginawa nito sa Senado kung hindi lang magtatatahol doon? May naipanalo ba itong kaso? Hindi ba para kayong gago? Para lang Ako hindi ako naniniwalang gago kayo. Na maniniwala kayo sa gago. Isipin ninyo, ang source ninyo, Trillanes. Dinagdagan nyo pa ng gadon. Makabayan party, ay ano ba naman kayo? Wala na kayo talagang mahanap. Pati sa vlogger, mga gago kinuha ninyo. Wala na kayong mahanap na matino sa vlogger. Pati sa mga political attack dog ninyo, mga political analyst ninyo, ganito kababaw. Di ba? Sabi, kapit ka sa patalim. Kaya no wonder, kahit na anong tanggol ng inyong mga vlogger, diyan sa kila Tamba, hindi tumataas ang rating. Yung mga kinukuha ninyong vlogger, mga walang kwenta. Kinukuha niyong attack dog, walang kakwenta-kwenta. Oh, humanda kayo, Pastor Kibuloy, ini-next kayo niyan. Mayor Baste, ini-next na ito. Sige, demanda mo rin ako. Magsama-sama na kami doon, nila MJ Mondear, Attorney Roque, Banat Bay. Hindi, walang kakapanalo to. Alam mo, sinasayang ng
sinasayang nitong mama na ito ang oras ng ating hukuman. Tambak na po ang kaso sa hukuman. Magdidemanda pa ito ng walang kakwenta-kwenta, na walang kapana-panalo, ni hindi papasa sa probable cause. Istorbo lang ito. Istorbo tong mama na ito. Mag-i-election kasi. Di ba? Sinasakyan naman ng mga politiko, mga loser. Ganito tawag ko sa inyo, loser. Hindi tumataas ang rating nyo. Hello, excuse me. Huwag na kayong mangarap, mga loser kayo. Please naman, humanap-hanap naman kayo na may utak. Kahit na mga vlogger na may utak, mga politiko may utak, mga journalist na may utak, mga ganyan ang kinukuha ninyo. Ano kayo? Ito laban, loser. Pare-parehas kayong weak. Kaya walang nangyayari sa inyo. Bagsak pa kayo rin ng bagsak. Anong kinahiyanatnan nyo? Galit kayo sa Duterte. Magsama-sama kayo. Buti pa nga si Ontiveros, ayaw magsama yung pula at dilaw Bagamat ayaw ko si Ontiveros pero at least may mga pananindigan. Mga yagbuls. Bakla. Hindi ko, I have nothing against mga bakla May mga kaibigan tayong bakla. Pero ano ba yun? Yung hindi mo malaman, ano ba talaga? Ano ka ba talaga? Pula, dilaw. Yung kakainin mo yung suka mo dahil hindi nyo kayang manalo sa Duterte. Di ba? Sinuka mo na Ayaw mo na. Gusto nyo magsama-sama dahil hindi nyo kaya ang Duterte. Tapos sasabihin nyo konting nanonood sa Maysug kasi hinaharangan ninyo. Buti pa nga sa ibang bansa nakakapag-Maysug kami. O ano kayo ngayon? Takot na takot kayo sa Duterte. Yung pahayag ni Duterte, ni VP Sara na yon, ang daming ninervyos doon. Ang daming ginawang content nun. Trillanes, wag mong kainin yung suka mo. Kayong mga dilaw, manindigan kayo. Paano kayo magiging oposisyon? Sinasabi ninyo, kayo ang oposisyon. Isa pa to mga makabayan black, sabi niyo kayo oposisyon. Gago! Paano kayo magiging oposisyon Sunod kayo ng sunod kay Tamba. Paano kayo oposisyon sunod kayo ng sunod kay Marcos? Anong klaseng oposisyon yun? Sasabihin nyo hindi oposisyon ng Duterte? Nagsasama kayo? Kinakain yung suka ninyo? Pasensya sa mga kumakain Kinakain yung suka ninyo, makadikit kayo? Sip-sip. Alam nyo kasi kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina, delikado po ang midterm election. Bakit? Andyan ang pera Ang makinarya nasa gobyerno. Mahirap po yan. Kalaban po natin dito. Wag na po tayo magpakalayo-layo. Maging totoo lang po tayo. Alam ito kahit ng mga vloggers. Wag nyong sabihin hindi ito totoo. Hindi lang to sa politiko, hindi lang to sa mga tatakbo. Alam din ito ng mga vloggers, wag tayo maglokohan. Ikot ang pera dyan. Kaya po dapat tayo, magtulong-tulong po tayo, mga maka-DDS. Bakit? Walang pera dito. Sariling gastos. Hindi po ako nanghihingi at hindi ako manghihingi ng pang-hotel at pang-eroplano sa inyo. Hindi ko po gagawin yon. Ang sa akin lang, suporta, manood kayo, i-share nyo yung video, mag-subscribe kayo, okay na po. Wala akong hinihingi. Ang punto ko lang dito, wala kasing pera. Walang pera dito sa Duterte. Walang pera dito sa DDS. Walang pera dito sa oposisyon. Lahat po ng pera nandun. Kaya ang dami, kinakain ng suka, lumilipat doon. Mapa-vloggers, ang dami na bumagsak na mga vloggers after the election. Kasi magaling lang sila pag-election. After the election, bobo na sila. Anong ginawa nila? Kinain nila, suka nila, lumipat doon. Bakit? Andun ang pera
sa mga politiko na galit sa Marcos ngayon nandodoon. Bakit? Andun ang pera eh. Kahit itanggi nyo, kung may nanonood na vloggers, alam nyo tong sinasabi ko. Huwag tayong maglokohan. Dito, walang pera. Sagot pa natin. Gastos pa natin. But that doesn't give us an excuse. Ha? Ulitin ko. Para manghingi sa mga viewers. May gusto ka mangyari, may pinaglalaban ka, magsakripisyo ka. Kasi kung hindi ka magsasakripisyo, hindi yan pakikipaglaban. Ang tawag dyan, pakinabang. Lawrence Christopher Bongo. Ito ay bukod pa sa kasong plunder o pandarambong na una na niyang isinampa laban sa dating Pangulo at kay Senator Go na dating close aide ni Duterte. Ayon sa dating senador, inihahanda na ng kanyang kampo ang pagkasampa ng kaso na may kaugnayan sa frigate scam na umano'y bilyong-bilyong piso ang halaga. Dagdag pa ni Trillanes, imposible. Talagang halungkat kaso to, no? Alam mo, itong gobyerno na ito, alam nyo tatak ninyo? Halungkat kaso. Kahit sabihin nyo si Trillanes yan, sinong gago maniniwala na hindi pakawala ng gobyerno to si Trillanes? Di ba? Kahit hindi totoo, walang gago maniniwala na hindi pakawala ito. Sumisip-sip sa inyo tapos binibira Duterte. Sinong gago maniniwala doon? Kabobo mo na lang kung naniwala ka doon. Pero alam ko pati sa kabilang bakod, alam nila, pakawala to ng administrasyon. Anong klase kang political analyst? Anong klase kang veteran vlogger? Naniniwala ka kay Trillanes? Wow. Wow. Kaya wala nang patutunguhan to si Trillanes na to. Bahala kayo kung maniniwala kayo dyan. Di ba? Good luck kung manalo to. Good luck kung manalo ka kahit dyan sa pagiging mayor dyan sa Caloocan. Good luck sa'yo. Pero, humanda ka dahil magsasampa ng kasangkatutak na demanda rin si Atty. Roque sa'yo. Kasi hindi pwede yan, pang-aabuso yan eh. Yung ginagawa niya, harassment yan.